Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 1321 hanggang 1330. Kabanata 1321. Sa paningin ni Aoshu, halos pangalawa lamang sa ama niyang si Shingang ang katayuan ni Charlie. Ngunit hindi iyon naiintindihan ng coach. Para sa kanya, puro swerte lang ang nangyari kay Charlie, at akala niya madaling maililigaw si Aoshu. Nagangat ang noo ng coach at humalakhak ng may pagmamalabis. Aoshu, huwag mong hayaan ang sarili mong maniwala sa batang iyan. Ang ganitong klase ng lalaki, magaling lang magkwento sa papel, walang tunay na kakayahan. Kung siya ang magiging coach mo, wala kang pag-asa sa susunod na mga laban. Nagngingit-ngit si Aoshu, hindi mo dapat bastusin si Master? Ang lakas ni Master ay hindi mo pa kayang masukat. Kung hindi dahil sa payo ni Master kanina, at sinunod ko lang ang estratehiyang sinabi mo, sigurado akong talo na ako, at hindi ako makakapasok sa quarterfinals. Hindi inasahan ng coach na hindi sisuko si Aoshu. Lalo siyang nagalit nang mabanggit na mas mahusay umano, ang taktika ng binata kaysa sa kanya. Sa kalooban niya, kahit na kung nagtagumpay si Aoshu dahil sa mungkahi ni Charlie, hindi niya papayagan na isipin ng iba na mas magaling ang binata. Naniniwala pa nga siya na kung sinunod sana ng dalaga ang kanyang plano, mas maganda at mas madali pa ang pagkapanalo. Napahamak ang tingin niya at parang may pagkabigla ng sambitin. Aoshu, binigyan kita ng pagkakataon, hindi mo ba alam kung paano pahalagahan yon? Marami rito sa Ores Hill at maging sa buong bansa ang nag-aabang na maging estudyante ko. Pinili kita, yan ang swerte mo. Kung iiwanan mo ako, tapos na ang iyong karera. Walang tunay na pag-unlad kung wala ako. At idinagdag pa niya ng may pagmamataas. Kung gusto mong maging tunay na pambansang atleta, wala yan sa isip mo kung wala ang aking gabay. Nagulat si Shingang sa pabigla at bastos na tono ng coach. Maliwanag na nasaktan siya para sa anak. Coach, ang tingin mo ba ay parang basura ang pagpili ng aking anak? Huwag mong sabihin yan. Kung ang anak ko ay may pagkakataon na magkaroon ng gabay mula kay Master, yon ang tunay na swerte para sa kanya. Ikaw ang dapat magmainam ng pananalita. Dahil tahimik at low-key sa eskwelahan si Aoshu, maraming tao ang hindi alam ang tunay na pagkatao ng kanyang pamilya, at hindi nila alam na si Shingang ay isang kilalang tao. Hindi rin kilala ng coach si Shingang hanggang ngayon, inakala niya na anak lang si Aoshu ng isang ordinaryong pamilya at siya ang nagbibigay ng pagkakataon. Ngayon, hindi niya inasahan na ganoon ang paglapit ni Shingang. Na-offend ang coach nang malaman na hindi siya pinapahalagahan, kaya tumayo siya ng may malamig na tinig at pagbabanta. Totoo ngang may koneksyon ako sa Ores Hill at maging sa pambansang Sunday Circle. Kung gusto kong pigilan ng isang tao, isang salita lang ang kailangan. Kaya bago ka magsalita sa harap ko, mag-isip ka muna ng mabuti. Kabanata 1322. Mahigpit na sinabi ni Shingang, isa ka lang na coach sa Sanda, bakit napakalakas ng loob mong magsalita? Kahit hindi ako kabilang sa pinakamayayaman, may kakayahan pa rin ako. Huwag mong isipin na sa isang salita mo lang ay kaya mong patayin ang anak ni Shingang. Nabigla ang coach at agad na napaatras. Shingang, bulalas niya ng may kaba. Ibig sabihin, kayo po ang patriarka ng pamilyang Qin. Oo, malamig na tugon ni Shingang. Bakit? May problema ba? Nako, hindi po, hindi po. Mabilis na sabi ng coach habang pinipilit ngumiti. Ako po ang dapat humingi ng paumanhin. Hindi ko po akalaing kayo pala ang ama ni Aoshu. Matagal ko na po kayong hinahangaan. Sa katunayan,
ang Sanda Hall ng Ores Hill University of Finance and Economics, ay itinayo gamit ang donasyong galing po sa inyo. Ngunit tiningnan lamang siya ni Qin Gang nang may pagkainis. Sapat na yan. Simula ngayon, hindi ka na ang coach ni Aoshu. Wala na akong gustong marinig pa mula sa'yo, umalis ka na. Nanginig sa galit ang coach. Hindi siya makapaniwala na ang pagpapakitang gilas niya kanina ay nauwi sa kahihiyan sa harap mismo ng kilalang Qin Gang. Higit pa rito, tuluyan na siyang tinanggal bilang coach ni Aoshu, isang napakalaking kawalan. Alam niyang kung napagtagumpay niya si Aoshu sa mga laban, siguradong gagantimpalaan siya ni Qin Gang. Kilala ang negosyanteng iyon bilang sobrang bukas palad. Halimbawa na lang, nang ipinatayo ni Qin Gang ang Sunday Training Hall sa universidad. Pwedeng-pwede na ang 10 milyong piso para sa dekalidad na pasilidad. Ngunit naglabas ito ng 27 milyon para gawin itong pasilidad na pang-internasyonal. Napagtanto ngayon ng coach na sobrang yaman pala ni Qin Gang, at higit pa roon, si Aoshu pala mismo ang anak nito. Naisip niya, kung gusto ni Qin Gang na magtagumpay ang anak niya sa Sanda, siguradong bukas ang bulsa niya. At kung ako ang magdala sa kanya sa tagumpay, baka milyon ang maging gantimpala ko. Kaya agad siyang nagbago ng tono, at nagkunwaring magalang. Ginoong Qin, sabi niya, aminado akong si Aoshu ay may pambihirang talento sa Sanda. Pero para magtagumpay siya, kailangan niya ng isang profesional na coach, isang may sapat na karanasan at sistematikong pagsasanay. Pagkasabi nito, tinitigan niya ng may pangmamaliit si Charlie at nagpatuloy, ang mga katulad ng binatang ito, na puro salita lang, at walang tunay na karanasan, ay makasisira lamang sa kinabukasan ni Aoshu. Kung ibibigay niyo siya sa kanya, sayang lang ang talento ng bata. Mas makabubuti kung ako ang magpapatuloy bilang kanyang coach. Ngunit napuno na si Qin Gang at sumigaw, "Coach! Dahil tinuruan mo si Aoshu sa loob ng mahigit 1 taon, pinapatawad pa rin kita. Pero kung muli kang magsasalita ng walang galang laban sa aking master, huwag mong asahang palalampasin ko pa iyon." Lalong nagngit-ngit ang coach. Hindi niya maintindihan kung anong gayuma ang meron ang batang si Charlie, at pati si Qin Gang ay lubos na naniniwala rito. Kung mananatiling ganito ang sitwasyon, mawawalan siya ng kahit anong pagkakataon. Kaya upang patunayan ang sarili, mariin niyang sinabi, "Ginoong Qin, ang Sanda ay hindi puro salita. Ito ay laban ng kamao at paa. Ang ibang tao, puro salita lang, pero sa aktwal na laban, papel na tigre lang sila. Huwag kayong magpaloko." Pagkatapos ay malamig niyang tinitigan si Charlie, sabay biglang umatake. Mabilis niyang tinungo si Charlie, at walang pasabing sumuntok ng diretso sa mukha nito. Ang nasa isip ng coach ay simple lang, kailangan niyang patunayan kay Qin Gang na mas mahusay siya kaysa sa binatang tinatawag nilang master. Kapag nagtagumpay siya, makukumbinsi niyang ibalik sa kanya si Aoshu bilang estudyante, at sa gayon ay makasakay siya sa malaking barko ng pamilya Qin. Kabanata 1323. Nang suntukin ng coach si Charlie, puno ito ng pangmamaliit at kumpiyansa sa sarili. Ginamit niya ang buong lakas sa isang suntok, naniniwalang kaya niyang patumbahin si Charlie sa harap ng lahat. Dapat ding aminin, may kakayahan talaga ang coach. Isa siyang dating kampyon sa pambansang paligsahan ng Sanda, kaya't ang karaniwang tao ay hindi niya kalaban. Mabilis at malakas ang kanyang suntok, kaya't kahit si Aoshu, na matagal nang nagsasanay ng Sanda, ay hindi agad nakapansin. Lalong hindi nakareact sina Qin Gang at Steven. Ngunit sa paningin ni Charlie, ang inaasahang mabilis na atake ng coach, ay tila gumagalaw ng mabagal, parang slow motion lamang, at walang anumang banta. Sa totoo lang, ayon kay Charlie, kulang pa sa lakas ang suntok na yon. Kahit pa tumayo lang siya nang hindi umiwas, tiwala siyang hindi siya masasaktan. Subalit, kahit hindi siya nababahala, hindi niya papayagan na basta na lamang siya suntukin ng ganoong tao. Kaya't bago pa man tuluyang tumama ang kamao ng coach sa mukha niya,
Biglang gumalaw si Charlie, at sinalubong ng sarili niyang kamao ang suntok ng kalaban. Ang kamao ni Charlie ay kasing bilis ng bala mula sa baril. Hindi man lang nakareact ang coach, sa loob ng isang iglap, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanang kamao, kasabay ng tunog ng mga butong na basag. Ang kamao niya, na ipinagmamalaki niya sa mga laban, ay tila tinamaan ng bakal, nabali, at wala ng anyo. Napasigaw siya sa sakit at napaatras, hawak-hawak ang kanyang kamay habang nakatitig kay Charlie na may halong takot at pagkagulat. Paano posible ito? Paano nagkaroon ng ganitong lakas ang isang kabataang gaya niya? Ang isang suntok lang ni Charlie ay tila higit pa sa limitasyon ng isang normal na tao. Tiningnan siya ni Charlie ng malamig at nagsalita ng may paghamak. Sa antas mong yan, gusto mong mag-coach ng world champion. Sa kakarampot mong kakayahan, mas mabuti pang maghanap ka na lang ng ibang hanap buhay kaysa ipahiya ang sarili mo. Hindi makapagsalita ang coach. Bagamat nagngingit-ngit siya sa loob, wala siyang nagawa kundi tumakbo palayo, bitbit ang kanyang sugatang kamay at ang kanyang kahihiyan. Pagkaalis ng coach, napangiti si Aoshu at lumapit kay Charlie. Master, sabi niya ng masigla, mula ngayon, ikaw na ang coach ko. Kailan mo ako tuturuan? Ngumiti si Charlie at nagtanong, kailan ang susunod mong laban? Mabilis na sumagot si Aoshu, sa hapon po, makalawa. Kalaban mo? Tanong ni Charlie. Saglit siyang nag-isip bago sumagot. Medyo kabado, ako po ay kwalipikadong manlalaro mula sa Group 5. Ayon sa patakaran, makakalaban ko ang kwalipikadong manlalaro ng Group 6. Ang pangatlong seeded player sa kompetisyon ay nasa Group 6, kaya siya po ang makakaharap ko sa susunod na laban. Sino siya? Tanong ni Charlie. Mabilis na sagot ni Aoshu, si Joanna mula sa Brazil. Diyos ko, siguradong matatalo ako sa kanya. Kabanata 1324. Ngumiti si Charlie at mahinahong sinabi. Hindi ka pa nga nakikipaglaban, paano mo nasabing hindi mo siya kayang talunin? Sa tingin ko, kaya mo siyang mapabagsak. Namula si Aoshu at bahagyang yumuko. Master, sabi niya ng may hiya, alam ko po ang kakayahan ko. Malakas talaga ang kalaban ko. Isa siya sa pinakamahusay na babaeng manlalaro ng sanda mula sa Brazil, at sa totoo lang, mas malakas talaga siya kaysa sa akin. Bahagyang ngumiti si Charlie, at bumulong sa kanyang tainga. Huwag mong kalimutan ang mahiwagang gamot na ibinigay ko sa iyo noon. Maganda na ang kondisyon ng katawan mo ngayon, pero malayo pa rin sa antas ng tunay na master. Kapag ininom mo ang gamot na yun, tataas ng husto ang lakas mo, bilis ng reaksyon, at tibay ng katawan. Naniniwala akong pagkatapos noon, kaya mong talunin ang Brazilian na si Joanna. Biglang naalala ni Aoshu ang mahiwagang gamot na ibinigay sa kanya noon ni Charlie. Noong una, humingi lamang siya ng gamot para sa ama niya. At kontento na sana siya sa isang piraso. Pero nagulat siya nang bigyan siya ni Charlie ng dalawa, kaya ibinigay ng ama niya sa kanya ang isa. Simula noon, maingat niya itong itinago, hindi man lang niya naisip na inumin ito. Akala kasi niya ay gamot lang yun para sa pagpapagaling ng sugat, hindi para sa pagpapalakas ng katawan. Kaya't nagtanong siya, gulat na gulat. Master, nakakapagpalakas din pala ng katawan ang gamot na yun? Tumango si Charlie. Siyempre, pinapalakas nito ang katawan sa iba't ibang paraan. Malakas ka na, totoo, pero kung ikukumpara sa mga atleta mula sa Latin America, may kaunting agwat pa rin, dala iyon ng pisikal na pagkakaiba o genetic gap. Katulad na lang ng mga itim na atleta na likas na mas malakas sa sprinting dahil sa mas mataas nilang explosive power. Sandaling tumigil si Charlie, saka muling nagsalita. Pero kapag ininom mo ang gamot na binigay ko, malalampasan mo ang limitasyong iyon. Mapapabuti nito ang bawat aspeto ng katawan mo, hanggang sa kaya mo pang higitan ang mga kalaban mong yun. Nag-aalalang nagtanong si Aoshu. Master, kung iinumin ko po yun, ligtas po ba ako sa doping test? Mahigpit po ang pagsusuri sa mga atleta. Kapag nahuling uminom ng bawal na gamot,
Maaaring madiskwalipika o tuluyang maban. Ngumiti si Charlie. Huwag kang mag-alala. Ang gamot na yun ay gawa sa purong halamang gamot, walang halong kemikal o sintetikong pampasigla. Wala kang dapat na ipangamba. Napangiti si Aoshu nang may halong pananabik. Kung ganun, iinumin ko po yun pag uwi ko mamaya. Tumango si Charlie. Maganda. Babalik ako sa araw ng laban mo, sa hapon ng makalawa, para gabayan ka. Talaga, Master? Masayang sigaw ni Aoshu, halos mapatalon sa tuwa. Sa tabi nila, magalang na nagsalita si Qin-gang. Master, tanghali na po halos. Kung maaari, nais ko po kayong anyayahan sa aming bahay para magtanghalian. Simpleng pagkain lang po, ngunit mula sa puso. Noong una, nais ni Charlie tumanggi. Pero nang maalala niyang abala si Claire sa trabaho at walang gaanong tao sa bahay nila, nagbago ang isip niya. Isa pa, gusto rin niyang masubaybayan si Aoshu matapos nitong inumin ang gamot para masigurong maayos ang epekto nito. Kaya't ngumiti siya at tumugon. Sige, tatanggapin ko ang paanyaya ninyo. Tutal, makakatulong din ako kay Aoshu sa pag-absorb ng gamot ngayong hapon. Tuwa ang bumalot sa mukha ni Qin-gang at Aoshu. Hindi pa kailanman nakapunta si Charlie sa bahay nila bilang panauhin. Kaya't labis silang nasiyahan. Lalo na si Aoshu, ang puso niya'y mabilis ang tibok. Matagal na niyang hinahangaan si Charlie, at ngayon, mukhang dumating na ang pagkakataong matagal niyang inaasam. Kabanata 1325. Nang malaman ni Aoshu na magiging panauhin nila si Charlie sa tanghalian, masaya siyang nagtungo sa lounge upang magpalit ng damit. Bago siya umalis, nakangiti niyang sinabi, Master, sandali lang po. Maliligo lang ako saglit, pero huwag kayong mag-alala, babalik ako agad. Ngumiti si Charlie at tumango. Sige, ayusin mo muna ang mga kailangan mo. Samantala, sinabi ni Qin-gang na nasa tabi nila. Master, medyo magulo rito. Mas mabuti sigurong magpahinga muna tayo sa sasakyan. Ipapasundo ko na lang sa RV. Ngumiti si Charlie ng bahagya at sumang-ayon. Sige, doon na lang tayo maghintay sa sasakyan. Mabilis namang nag-anyaya si Steven. Master, dito po tayo, please. Paglabas ni Charlie ng stadium kasama sina Qin-gang at Steven, pumasok naman ang coach, na kanina lang ay sinuntok ni Charlie sa kanang kamay, sa lounge ng mga atleta habang madilim ang mukha. Sa pintuan ng lounge ay may nakasabit na watawat ng Japan na may nakasulat. Japanese player, nan ako. Sandaling nag-atubili ang coach bago kumatok. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumitaw ang isang binatang may halong pagtataka sa mukha. Sino po sila? Tanong nito. Ngumiti ng pilit ang coach at magalang na sabi, Magandang araw, nais ko sanang makausap si Miss Nan ako at ang coach niyang si Ginoong Yamamoto Kazuki. Lumingon ang binata at tinawag ang mga nasa loob. Mr. Yamamoto, Miss Ito, may bisita po kayong naghahanap sa inyo. Lumabas si Yamamoto Kazuki, malamig ang tingin at tanong niya. Sino ka? Magkakilala ba tayo? Ngumiti ang coach ng may paggalang. Ginoong Yamamoto, isa po akong Sunday coach. 10 taon na akong lumalahok sa kompetisyon, at minsan ay lumaban ako para sa China, pero natalo ninyo ako noon. Hindi niyo na po siguro ako natatandaan? Mataas ang tono ni Yamamoto nang sumagot. Marami na akong tinalo, paano ko pa sila matatandaan isa-isa? Nahihiyang tumango ang coach. Ah, ganun po ba? Ako po pala ang dating coach ni Aoshu, yung kalahok na kumakatawan sa China sa paligsahan ngayon. Pero nagbitiw na ako. Nagtaka si Yamamoto. Aoshu, parang ngayon ko lang narinig yan. Sa 5 pangunahing seed players, wala namang ganun, hindi ba? Mabilis na sagot ng coach. Tama po. Hindi pa siya kabilang sa seed players dati kaya baka hindi niyo siya napansin. Tumalim ang tingin ni Yamamoto. Kung ganun, bakit ka narito? Mabilis na sagot ng coach. May gusto lang po akong ibalita. Si Aoshu kasi ay may bagong coach, isang napakatuso at mapanganib na lalaki.
Kung sakaling magharap si Miss Nan ako at si Aoshu sa susunod na laban, mag-ingat po siya sa coach ng kalaban. Ngumiti ng may pagmamataas si Yamamoto. Hindi ako naniniwala na may lalaking kayang lumampas sa akin. Ako si Yamamoto Kazuki, isang pambansang yaman sa larangan ng pakikipaglaban. Ang tinuruan kong sinan ako ay pambansang antas din ng mandirigma. Ang lakas niya, kahit mga atleta sa Olympics, kaya niyang talunin. Sa totoo lang, ang pagsali niya rito ay bilang ensayo lamang. Ang tunay naming layunin ay ang susunod na Olympics, at ang makuha ang gintong medalya. Mabilis namang sumang-ayon ang coach, sabay papuri. Oo nga po, Ginoong Yamamoto, kilala ko ang galing ninyo. At syempre, ang tinuruan nyo ay siguradong malakas din. Pero yung sinasabi kong lalaking coach ni Aoshu, kakaiba talaga. Tingnan nyo nga po ang kamay ko. Pagkasabi nito, iniabot niya ang kanyang kanang kamay. Hindi naiwasang mapatingin si Yamamoto Kazuki sa sugat na nasa kamay ng coach. Kabanata 1326. Tinanong ni Yamamoto Kazuki, ang sugat mo ay mukhang bago pa lang, hindi pa nga natutuyo ang dugo. Nangyari ito mga kalahating oras pa lang ang nakalipas, tama ba? Tumango ang coach at sagot niya. Oo, tingnan niyo po, yang batang tinutukoy ko, gamit lang ang kamao niya, winasak ang kanang kamay ko. Ginoong Yamamoto, kahit kayo, siguro hindi niyo magagawa yun, hindi ba? Pagkarinig nito, biglang naging seryoso si Yamamoto Kazuki. Bilang isang bihasang mandirigma, alam niyang may hangganan ang lakas ng katawan ng tao, at hindi ganoon kataas ang limitasyong yun. Ang kamao ng tao ay binubuo ng laman, buto, kalamnan, at balat, lahat ay laman at dugo. Kayang makipagsuntukan sa malalambot na bahagi ng katawan ng kalaban tulad ng tiyan o mukha nang hindi gaanong nasusugatan. Ngunit kung kamao laban sa kamao, iyon ay direktang banggaan ng lakas. Kaya sino sa mundong ito ang may kamaong sapat na matigas para basagin ang kamao ng iba sa isang suntok lang? Habang iniisip ito, nagtanong si Yamamoto, ang binatang yun na sumuntok sa iyo, hindi ba siya nasaktan? Sumimangot ang coach. Wala siyang kahit anong sugat. Yan ang nakakapagtaka. Para bang gawa sa bakal ang katawan niya. Kaya nga kinakabahan ako. Baka may alam siyang lihim na panloob na teknik, at kung maituro niya yon kay Aoshu, baka mahirapan si Miss Nan ako na manalo. Napaisip si Yamamoto Kazuki. Sa pagkakataong yon, nakuha na ng usapan ang atensyon niya. Tumango siya ng malamig. Aoshu, ha, sige. Tatandaan ko yan. Pagkatapos ay tumingin siya sa coach. Pero sabihin mo nga, bakit mo kami tinutulungan? Agad na sagot ng coach, puno ng galit. Ginoong Yamamoto, sasabihin ko po ang totoo, kinuha ng lalaking yun ang trabaho ko at winasak pa ang kamay ko. Galit na galit ako sa kanya. At sinabi pa niyang mananalo raw si Aoshu sa paligsahan, at si Miss Nan ako ay hindi raw niya kalaban. Kaya gusto kong makaganti. Sana si Miss Nan ako ang siyang tatalo kay Aoshu at hindi niya makuha ang tagumpay. Tumango si Yamamoto, malamig ang tinig. Naintindihan ko. Sige, magbabantay ako. Pwede ka nang umalis. Nagbigay galang ang coach, yumuko, at nagsabing, salamat po, Ginoong Yamamoto. Aalis na po ako. Bago siya tuluyang makalabas, may marinig siyang mayanhing boses ng isang babae mula sa loob ng silid. Tanaka, sabi ng dalaga, bigyan mo ng tsekeng $100,000 ang ginoong ito. Bilang pasasalamat sa mahalagang impormasyong ibinahagi niya. Ang nagsalita ay sinanako ito, isang napakagandang babae, nakasuot ng long-sleeved sportswear, may maayos na bangs at tradisyonal na istilong Hapones. Kung titingnan mo lang siya, iisiping isa siyang tahimik, mahinahon, at elegante, ngunit ang hindi alam ng marami, isa siyang dalubhasa sa sanda at karate. Agad na tumugon ang binatang nagbukas ng pinto kanina. Opo, miss ito. Kinuha niya ang checkbook mula sa bulsa, sumulat ng tseke para sa halagang $100,000, at iniabot ito sa coach. Ito po ang maliit na pasasalamat ng aming binibini.
Sana tanggapin ninyo. Ang totoo, pumunta lang ang Coach kina Yamamoto at Nanako upang man-ira at gamulo, upang hindi magtagumpay sina Aosho at Charlie. Ngunit hindi niya inasahan na magiging napakagalante ni Nanako at bibigyan pa siya ng ganoong halaga. Namangha ang coach, halos hindi makapaniwala. Tinanggap niya agad ang tseke, paulit-ulit na nagpasalamat, at lumabas ng lounge na puno ng tuwa at kasiyahan. Kabanata 1327. Pagkaalis ng coach, lumapit si Nanako sa kanyang guro na si Yamamoto Kazuki, at mahinhing nagsabi, "Sensei, bagaman ang coach na yun ay malayong malayo sa lakas ninyo, masasabi pa rin na isa siyang manlalaro sa gitnang antas ng mundo ng Sanda." Pero ang binatang tinutukoy niya, yung sumira sa kamay niya, ay nagawa siyang saktan ng ganoon kalala, samantalang siya mismo ay hindi man lang nasaktan. Sa palagay ko, napakalakas nga talaga niya. Tumingin si Yamamoto Kazuki sa kanyang alagad. Bahagyang nakataas ang kilay. "Nanako, paano mo naman nalaman na malakas ang coach na yun?" Ngumiti si Nanako, may kumpiyansa ngunit magalang. "Sensei, napanood ko na po lahat ng mga laban ninyo noon. Sinuri ko rin ang bawat galaw ninyo sa bawat video, pati ang mga nakalaban ninyo. Kaya nakita ko rin po ang buong laban ninyo noon laban sa coach na yun. Sa pagtataya ko, ang lakas niya ay mga 70% ng sa inyo." Tumango si Yamamoto, may halong paghanga. "Tama nga, Nanako, ito mismo ang dahilan kung bakit kita tinanggap bilang aking direktang alagad. Mabilis kang matuto, at higit sa lahat, masipag ka. Sa katayuan ng pamilya ninyong ito, hindi mo na kailangang magpursigi pa para lang sa ranggo o karangalan." Umupo siya at ngumiti ng may paggalang. "Ang yaman at impluwensya ng pamilya ninyo, ay sapat para mabuhay ka ng marangya, at katakot-takot ang maiinggit sa iyo. Pero pinili mong isubsob ang sarili mo sa sining ng pakikipaglaban. Iyan ang bihira kong makita sa buong buhay ko." Tumango siya ng mariin. "Naniniwala ako, sa tamang panahon, malalampasan mo pa ako, at magiging isang pambansang karangalan ng Japan." Bahagyang yumuko si Nanako, mapagpakumbaba ang tinig. "Sensei, sobra naman po ang papuri ninyo. Ginagawa ko lang po ang lahat upang maabot ang sukdulan ng sining ng martial arts, para hindi kayo mabigo, at upang maipagmalaki rin ako ng aming pamilya." Tumango si Yamamoto, may halong damdamin. "Lahat kami ay umaasa na maipapanalo mo ang karangalan ng ating bansa. Matagal ko nang nakikita sa iyo ang potensyal na maging ipinagmamalaki ng buong Japan, at alam kong magagawa mo." Matatag ang tinig ni Nanako nang sagutin siya. "Sensei, makakaasa po kayo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya." Tumango si Yamamoto at mariing nagsabi, "Mabuti. Ngayon, pupuntahan ko mismo ang Aosho at ang tinatawag niyang coach." Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, katatapos lang magbihis ni Aosho. Suot na niya ang kanyang pang-araw-araw na damit at dala ang training bag sa likod habang naglakad palabas ng gym. Si Charlie naman ay komportableng nakaupo sa loob ng malapalasyo at marangyang RV ng pamilya Chin, iniinom ang kung fu tea na inihanda ni Steven. Hindi halata sa labas ang karangyan ng sasakyan. Para lang itong ordinaryong bus na pangmalayo ang biyahe, ngunit pagpasok mo sa loob, parang ibang mundo. Ang buong loob ng sasakyan ay pinaayos ng husto. May maluwang na sala na may malalambot na upuan. May bar at lounge na parang hotel. 2 malalambot na silid tulugan. At isang banyong may shower. Ayon kay Shingang, ipinagawa niya talaga ang RV na ito para sa mga kompetisyon ni Aosho. Dahil madalas itong bumiyahe sa iba't ibang rehiyon ng bansa para lumaban, ayaw niyang mapagod ito sa biyahe. Sa sports, napakahalaga ng kondisyon ng katawan at pahinga. Kaya't bumili siya ng sasakyang kayang magbigay ng komportableng biyahe at sapat na tulog. Sa mga salita ni Shingang, ang sasakyang ito ay parang gumagalaw na tahanan, komportable, matatag, at ligtas. Kahit magmaneho pa tayo ng 20 oras, hindi mo mararamdaman ang pagod. Kaya palagi kang nasa tamang kondisyon bago ang laban.
Kabanata 1328. Habang pinapanood ni Steven si Charlie na umiinom ng tsaa, mabilis niyang nilagyan muli ng tsaa ang tasa nito at magalang na nagtanong. Guro, nasisiyahan po ba kayo sa tsaa? Ngumiti si Charlie at tumango. Oo, Steven. Mukhang pinag-aralan mo talaga ang tamang paraan ng paghahanda ng tsaa. Hindi ko inakala na tulad mong medyo mainitin ang ulo noon ay matututo pang magtimpi at pag-aralan ang seremonya ng tsaa. Si Steven noon ay isang tipikal na mayamang anak na walang alam sa sining o kultura. Hindi lamang siya walang pakialam, kundi mahilig pang magpanggap na marunong, bumibili ng mga walang kwentang bagay, sa kalye ng mga tindahan ng Antigo, at pinagmamalaki ito na para bang kayamanan. Minsan pa nga, nang dumating ang mga mayayamang kolektor sa Ores Hill, para sa isang malaking auction, aksidente pa niyang nasira ang isang antigong gamit dahil sa kanyang kapabayaan. Ngunit ngayon, tila nagbago na siya. Hindi na kasing arogante ng dati, at mas marunong ng magpakumbaba. Namula si Steven sa papuri ni Charlie at agad na nagsalita, Guro, noong una po, bata pa ako at wala pang alam. Marami akong nasabing hindi maganda noon. Sana'y patawarin ninyo ako. Ipinadala ako rito ng pangalawang tiyuhin ko para magmuni-muni at matutong magpigil ng sarili. Pinag-aral din niya ako ng seremonya ng tsaa para matuto akong magpasensya at magpakumbaba. Hindi na po ako padalos-dalos tulad ng dati. Tumango si Charlie at sinabing mahinahon, tama yan. Ang tao, kapag sobra ang init ng ulo o ang kayabangan. Mahirap umunlad, pero kung natututo siyang kumalma at magnilay, ibig sabihin, may pag-asa pa siyang magbago. Ngumiti si Chingang at nagsabi, matagal ko nang sinasabi sa batang yan, kung hindi niya babaguhin ang ugali niya, ikukulong namin siya ng tatay niya sa bahay ng 10 taon. Buti na lang, natauhan din siya at natutong bumalik sa tamang landas. Habang sila'y nag-uusap, tumakbo papasok si Aoshu, masiglang sumakay sa sasakyan at ngumiti. Guro, Dad, Brother, ang tagal ninyong naghintay, tara na po. Ngumiti si Chingang kay Charlie at sabi niya, tingnan ninyo, Guro, pagdating ng batang ito, kahit ang sariling ama niya ay napapaatras. Namula si Aoshu at sumagot, ay, Dad naman. Nirerespeto ko lang siguro, bisita natin siya, kaya natural lang na siya muna ang batiin ko. Ngumiti si Chingang. Ayun naman pala, huwag ka ng kabahan, sinasabi ko lang. Sumimangot ng kaunti si Aoshu. Hindi naman po ako kinakabahan. Si Dad talaga, puro biro. Tumawa si Chingang. Sige na, sige na. Ako na raw ang madaldal. Halika na, umupo ka sa tabi ni Guro. Driver, tayo na. Umuwi na tayo para maghapunan. Namula si Aoshu at tahimik na umupo sa tabi ni Charlie. Umandar na ang malaking sasakyan, palabas ng paradahan ng stadium. Ang bahay ng pamilyang Chin ay nasa labas ng lungsod, malapit sa Ores Hill Reservoir, isang malaking lawa na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng tubig ng buong syudad. Ang villa nila ay nakatayo mismo sa gilid ng lawa. Kaya tila may sarili silang napakalaking artipisyal na lawa sa loob ng komunidad. Napakaganda ng tanawin, may malinaw na tubig at lunti ang paligid, malayo sa gulo ng syudad. Matagal nang nabili ni Chingang ang lupain doon. Noon pa man, bago pa ipinagbawal ng pamahalaan ang pagsasama ng mga villa, nakabili na siya ng 2 magkatabing bahay at pinagsama ang mga iyon. Ang 2 villa ay nakaharap mismo sa lawa. Araw-araw, paglabas mo ng pinto, tanaw mo agad ang malinaw na tubig at maririnig mo ang huni ng mga ibon. Isang nakaaliw at payapang tanawin. Malawak din ang bakuran ng villa ng mga Chin, kayang magparada ng 7 o 8 sasakyan. Pagkaparada ng sasakyan, masiglang nagsabi si Aoshu kay Charlie, Guro, halika po. Ipapakita ko sa inyo ang maliit naming pantalan sa tabi ng lawa. May speedboat ako roon, gusto ko po kayong isakay, para mamasyal tayo sa lawa. Kabanata 1329. Hindi inasahan ni Charlie na may speedboat pala si Aoshu doon.
Nang makita niyang sabik na sabik ito, ngumiti siya at pabirong sabi. Sige, titingnan natin. Pero kumusta naman ang galing mo sa pagmamaneho? Baka itapon mo ako sa lawa, ha? Namula si Aoshu at nahihiyang sumagot. Nako, guro, hindi po mangyayari yon. Maayos po akong magmaneho, huwag kayong mag-alala. At kahit mahulog pa kayo sa lawa, ililigtas ko kayo. Agad namang sumingit si Steven, ate, isama mo ako. Gusto ko ring sumakay. Hindi naman tunay na magkapatid sina Aoshu at Steven, magpinsan lang sila. Kaya hindi ito nakatira sa villa at madalas lang bumibisita paminsan-minsan. Kaya nang marinig niyang magbabangka si Aoshu, hindi niya mapigilan ang sarili. Tiningnan siya ni Aoshu ng masama at sinabing, ikaw na naman. Bakit ba palagi kang nakikisawsaw? Napangiwi si Steven, halatang nasaktan, at bibig pa lang siyang magsasalita nang biglang sabihan ni Shingang. Steven, halika nga rito. May gusto akong sabihin sa'yo. Nang marinig yon, hindi na kumibo si Steven. Alam niyang hindi siya pwedeng sumagot sa pangalawang tiyuhin niya, kaya tumango na lang. Opo, second uncle. Samantala, magiliw na hinawakan ni Aoshu ang braso ni Charlie at nagsabi, Guro, halika na po. Saglit lang tayong maglalakad sa tabi ng lawa bago maghapunan. Tumango si Charlie at sumabay sa kanya papunta sa tabing lawa. Pagkaalis nila, mahina namang nagsalita si Shingang kay Steven. Anak ka talaga, ang tagal mo nang nagiging maayos. Pero parang wala ka pa ring pakiramdam. Nagulat si Steven. Ha, second uncle, bakit po? Hindi naman ako gumagawa ng masama, ha? Sumimangot si Shingang at bumulong, hindi mo ba nakikita? Sinusubukan kong ipalapit si Aoshu kay Master. Tapos ikaw, gusto mo pang sumabay? Gusto mo bang maging ilaw sa gitna nila? Namilog ang mga mata ni Steven. Pero second uncle, kasal na po si Master. Napangiti si Shingang. At bakit? Dahil lang kasal siya, hindi na siya pwedeng magdiborsyo? Walang batas na nagsasabing bawal yon. Kapag nagdiborsyo siya at pinakasalan si Aoshu, magiging manugang na natin siya. Nanlaki ang mga mata ni Steven at napakamot sa ulo. Makalipas ang ilang sandali, tumango siya ng mahina. Sige po, second uncle. Tama kayo. Pagkatapos, napangiti siya at pabirong sabi. Kung magiging bayaw ko si Master, ayos yun. Sino pa sa buong Ores Hill ang mangangahas na kalabanin ako? Tumawa si Shingang at sinabing, kung si Master ang magiging bayaw mo. Kahit sa buong bansa, walang mangangahas na bumangga sa iyo. Napangiti si Steven, halos mapalakpak sa tuwa. Haha, ang galing niyo talaga, second uncle. Samantala, narating na nina Charlie at Aoshu ang maliit na pantalan sa tabi ng lawa. Nandoon ang isang maliit na dock na yari sa magaan ngunit matibay na bakal. Sa gilid nito ay nakaparada ang isang imported na speedboat. 6 lang ang upuan ng bangkang iyon, hindi kalakihan, ngunit sa hulihan nito, nakakabit ang 4 na Yamaha Marine engines na tig 400 horsepower bawat isa. Napanganga si Charlie at hindi napigilang magsalita. Grabe naman to, para sa ganitong kaliit na bangka, sapat na ang 200 horsepower para umarangkada. Pero ito, 4 na makina. Plano mo bang paliparin ito? Tumawa si Aoshu, bahagyang inilabas ang dila at sabi, wala naman kasing ibang bangka rito. Sarado itong lawa para sa publiko, kaya walang istorbo. Mas masaya kung mabilis. Pagkatapos ay tumalon siya papasok sa speedboat at masiglang nagpatuloy. Nang nagbakasyon ako sa abroad, napansin kong mahilig ang mga tao roon sa mga super red speedboat. Si Ferrari nga, may ginawa ring Riva Ferrari speedboat. Nasubukan ko yun noon, masaya, pero medyo kulang sa bilis. Kaya pinagawa ko itong bangkang ito, doble ang lakas kumpara doon. Napailing si Charlie at ngumiti. Kung ganun, mukhang dapat kabahan ako ngayon. Kabanata 1330. Ngumiti si Aoshu at sabi, Guro, magtiwala po kayo sa kakayahan ni Aoshu sa pagmamaneho. Tumango si Charlie, saka marahang sumakay sa speedboat at umupo sa tabi ni Aoshu.
Pagkatapos ay pinindot ni Aoshu ang start button, agad namang umalingaw-ngaw ang 4 na V8 Marine engines, na nakaayos ng magkatabi. Ang mababang ugong nito ay mas malakas pa kaysa sa tunog ng isang supercar. Dahan-dahan niyang inilabas ang bangka mula sa pantalan, bago tumingin ng may kapilyahan kay Charlie at sinabing, "Guro, humawak po kayo." Pagkasabi niyon, bigla niyang inapakan ng todo ang accelerator. Sa isang iglap, sumabog ang kapangyarihan ng speedboat, at tumilapon ito pasulong na parang palilipad sa ibabaw ng lawa. Bagamat nakahanda si Charlie, hindi pa rin niya napigil ang mabigla sa lakas ng makina. Napakalawak ng lawa, kaya't hindi nila kailangang mag-alala sa daan o hadlang. Ang buong lawa ay naging parang laruan ni Aoshu, isang lugar kung saan maaari siyang magpakawala ng bilis at saya. Ang ugali ni Aoshu ay halo ng lambot at tapang, isang little pepper na likas na mahilig sa matitinding karanasan at extreme sports. Subalit hindi niya inaasahan na si Charlie ay mananatiling kalmado mula umpisa hanggang dulo. Medyo nadismaya siya roon. Ang totoo, kaya niya inanyayahan si Charlie ay upang makita sana ang kaunting kaba o takot sa mukha nito. Dahil sa lahat ng sumubok sumakay sa kanyang speedboat noon, halos lahat ay nanginginig o napapasigaw sa bilis. Ngunit si Charlie, wala man lang bakas ng kaba. Kahit pa ibinigay na ni Aoshu ang buong lakas ng makina, na halos lumilipad na ang bangka sa ibabaw ng tubig, si Charlie ay nanatiling kalmado, nakatingin lamang sa paligid, tila walang anuman. Ang hindi alam ni Aoshu, medyo kinakabahan din si Charlie sa loob. Pero syempre, hindi niya maaaring ipakita yun sa harap ng dalaga. Kapag nagpahalata ako, wika niya sa isip, baka asarin lang ako nitong batang ito. Nang maramdaman ni Aoshu na halos lumalagpas na siya sa limitasyon, unti-unti niyang binawasan ang bilis. Huminto ang bangka sa gitna ng lawa. Nakabusangot siyang tumingin kay Charlie. "Guro, hindi po ba kayo kinakabahan o natatakot man lang?" Ngumiti si Charlie at sagot niya, "Minsan, kinakabahan din ako, pero hindi ako natatakot." Napakunot ang noo ni Aoshu. "Talaga, guro? Kailan po kayo kinakabahan? Sabihin niyo nga sa akin. Gusto kong malaman kung ano ang bagay na nakakapagpahina ng loob ni Guru Charlie." Sandaling nag-isip si Charlie, saka ngumiti. "Naalala mo si Miss Song? Binigyan niya ako ng tsekeng nagkakahalaga ng 100 milyon. Alam mo ba yun?" Tumango si Aoshu na may ngiti. "Opo, iyon yung binigay sa inyo ni Ate Warnia, bilang pasasalamat ng gamutin ninyo kami, sa classic mansion ni Orville, di po ba?" Tumango si Charlie. Mabilis na tanong ni Aoshu, "Guro, sigurado akong hindi nyo naman iniinda ang 100 milyon. Bakit po kayo kinakabahan dahil doon?" Ngumiti si Charlie nang may kalmang tono. "Ipinasok ko yung tseke sa bulsa ko, at dahil hindi ko napansin, napagkamalan kong ibang tseke at naibigay ko sa aking biyenan." Napakunot ang noo ni Aoshu. "Ha? Bakit po kayo kinabahan? Hindi nyo naman kailangan ng pera, di ba?" Napangiti si Charlie nang mapanlinlang at sagot niya. "Hindi ako kinabahan dahil sa pagkawala ng 100 milyon, pero kung mapunta yun sa kamay ng biyenan ko, siguradong hindi ako makakatulog ng 1 buwan."